Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit. Mga kapuso, talagang may mga tao po na hindi na natin mapipigilan sa paggamit ng papatok sa salubong sa bagong taon. Pero ito ang paalala, no? Sinasabi ho ng mga doktor na parang mas marami daw ho yung mga bata ngayon na nabibiktima ng mga paputok. So alamin ho natin, may mga safety ano ho dyan may mga safety precautions. No? Kung talagang ayaw magpapigil na gumamit ng mga paputok, ito, may mga paalala ho tayong kukunin mula dito sa mga nagbebenta ng paputok. Si Roxy Reyes, isa ho sa mga nagbebenta rito ng paputok. Ito, Roxy, ano ba ang mabibigay natin paalala sa mga kababayan natin? Baway, kanina yung sinasabi mo yung lusis. Ang lusis dapat hindi papagamit sa bata. Opo, as much as possible po yung mga nagtitinda, bawal po talaga yung mga bata. Huwag bentahan. Huwag yung bentahan. Then sa guidance po ng magulang lagi, dapat po. Okay, ito kuha tayong sample halimbawa ng lusis. Pero syempre hindi ko sisindihan. No testing dito No testing. No Ito po. smoking. Yan, halimbawa itong lusis, pinagamit sa bata na 4 years old and above na. So ibig sabihin, ito medyo may isip na rin naman. Tapos ayaw pumayag na hindi niya hahawakan. Paano ang tamang paghawak niya ng lusis? Huwag niyo po itututok sa baba, huwag niyo po itataas masyado. Dapat po malayo lang sa mukha, saktong leveling. Level lang ganyan. Tapos yung bakit dapat hindi Kasi po kapag ganyan, babalik yung pulbura niya. So sasabog siya, may tendency sumabog. And for 4 years old, masyadong malakas na impact po yun. And pag masyado pong mataas, ganun din po. So dapat po ganyan lang. level lang sa po. ulo mo. Opo. Okay. Halimbawa naman yung sinasabi mo kanina yung mga flying yun? Sa mga yung mga aerial. Opo. Mga aerial Sa mga aerial fire po natin, crackers, like this one po. Pyrotechnics, yung mga Opo. ganyan. Ito, sa mga aerial dekahon yan. po natin. Yan, Huwag na huwag po niyong papaputikin sa mga bato, yung hindi flat surface. Dapat flat surface Dapat lagi. flat na flat. Opo, Okay. and lalagyan ng bato sa gilid. Para hindi siya Secure po, hindi siya matutumba. okay, hindi Kasi siya kapag pumuputok po yan, gaganyan po yan. So dapat Shaky. lalagyan mo niya, Opo. kumuha ka ng bato tayo dyan. So lalagyan mo siya ng Opo. bato. Bato Na sa mga ilang gilid. bato ba? 4? 2, 4 po. Pwede. para lang stable siya. Opo. Okay. Tapos po, yung Huwag PS kakal- mark, huwag kakalimutan, dapat safe yung mga paputok na binibili nyo. At huwag siyang ikakalog. Huwag ikakalog, Huwag huwag i-shake. ibabagsak, lahat po. Ayan, okay. Ito po ha. Meron nung kami nakita kanina. Ito kasi sinasabi. Ito, pakita mo ngayon sa Mahilig amin, po. Roxy. Ang mga bata po, laging pumupunta sa paputukan. Alam niyo ba na may mga bata ho na usually yung mga nagiging kaso ho ngayon sa mga bata, yung ingestion, yung nakakalunok ho sila ng mga lusis. Yung lusis, pati yung lusis, nalulunok nila. Pati yung wato. Meron nung kaming kahapon doon sa Jose Reyes Memorial Medical Center. May nakalulun ng lusis. Akala ho niya ay lollipop, yung kanyang biniling lusis. Itong sample Ito nitong naman isa po, sa mga, ano ba yan? Pumuputok ba Dancing yan? Dragon, parang crackling po. Crackling, yun niya, hagis na ganyan. Hinahagis Tingnan po. niyo ho yung packaging, pakita natin. Ayan, ha? Mukha po siyang candy. Mukha ho siyang candy, napapagkamalan ho ng mga bata na iyan ay candy. Kaya medyo konting apil ho natin doon sa mga nagtitinda ng paputok. Kung nyo naman hong bentahan yung mga bata na walang isip na mga ganitong klase dahil mapapagkamalan ho nilang candy yan. Look at tingnan nyo naman yung mga pinaka-wrapper niya. Pakita natin yung wrapper. Pakita, very colorful, very attractive ho sa mga bata yan. Kaya pagka binili yan ng mga batang walang isip, akala nila ay candy. Oo, so kayo hindi nagbebenta ng ganyan. Bawal ho magbenta ng mga ganito doon sa mga bata. Tsaka po yung silver fountain. Yung as silver much as fountain, ayan. possible. Kasi po yung mga ganun, medyo yung stock na po, sumasabog po sa So frequency ito ba sinabi mong silver fountain? Silver yung cover Silver niya. yung cover po. Hindi may mga stock na. Oo. Ito madalas na sumasabog. Madalas. So ano yung safe na, meron ba safe na sa fountain? Meron po yung mga crackling, like Lucky Taal po. Ito po yung mga makukulan. Laki Taal. Hindi naman ito yung Taal Volcano. Po. May Okay. PS Smart din po yan. Ayan. So kailangan yun yung product safety standard, yun ho, yung seal ng DTI. Yun ho, kailangan titignan din natin. Kung talagang ayaw nating magpapigil sa paggamit ng paputok. Thank you very much, Thank Roxy. you. And Happy New Year. Ayan. So, yan ang paalala ho natin na kung talagang hindi kayo magpapapigil sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon, sundin na lang natin yung mga safety precautions. So, yung mga dapat natin pag-iingat, yung mga bata ho, pagsabihan ho natin, batayan ho natin kung sila may nakikita tayong mga hawak, baka ho maisubo o kaya naman sila ang maputukan. Dahil sabi nga ho ng mga doktor na nakausap natin, mas tumataas ho yung bilang ng mga bata ngayon na nabibiktima ng paputok. Mula po rito sa Bukawi, Bulacan, back to studio po tayo. Happy New Year, Roxy. Salamat, Maring Susan. Balikan naman natin ngayon ang pagunita sa kabayanihan ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Ngayong umaga, dyan po sa Luneta na pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino. At naroon po si Lay Alves. Lay? Iba pinangunahan nga ni Pangulong
ni Pangulong Noynoy Aquino ang paggunita ngayong araw sa ika-115 taong anibersaryo ng pagkamatay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nagsimula ang seremonya bago mag-alas 7 ng umaga dito sa Luneta Park sa Maynila. Ang Pangulo ang nanguna sa pagtataas ng watawat habang inaawit ang lupang hinirang. Sinundan ito ng wreath laying o pag-aalay ng bulaklak sa Rizal Monument kung saan nakahimlay ang labi ng pambansang bayani. Kasama sa mga sumalubong sa Pangulo, si Vice President Jejomar Binay, Manila Mayor Alfredo Lim at iba pang opisyal ng gobyerno. Narito rin siyempre ang mga descendants ni Jose Rizal. Pagkatapos ng pag-aalay ng mga bulaklak, ay in-unveil ang Rizal Fountain Historical Marker sa Noli Me Tangere Garden dito rin sa Rizal Park. Ivan, ang Rizal Fountain ay regalo ng German government sa mga Pilipino. Itinurn over ito sa gobyerno ng Pilipinas noong 1964 sa okasyon ng 68th death anniversary ng ating pambansang bayani. Sa kasaysayan, isa ang Germany sa mga lugar kung saan nanirahan si Rizal noong siya'y nasa Europa. Nirenovate ang Rizal Fountain ngayong taon sa okasyon ng 150th birth anniversary ng ating pambansang bayani. Ibang umaasa ang mga descendants o mga apo ni Rizal na hindi malilimutan ng mga Pilipino ang mga ginawa ni Dr. Jose Rizal para sa bayan. Kalimutan ng Pilipino yung ikinamatay ni Jose Rizal at kung bakit siya pinatay ng mga Espanyol na noon dito sa ating bayan, ay ang kagustuhan niya yung kabutihan ng Pilipino at kabutihan ng Pilipinas. Bago ang seremonya dito sa Luneta kanina ay nagkaroon din ng reenactment ng pagmarcha ni Rizal mula Fort Santiago patungo rito sa Luneta Park. Iban, yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Lay Alves. At magbabalik pa po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. Maraming salamat sa aming sponsors. Unang hirit. Ultra Mega Supermarket. Let's face it. Unang-una ka. Balitang dapat na malaman.